Alam nyo, dito sa Pilipinas, pag panag-uusapan ng pagbebenta ng marijuana, kahit na napakaliit na halaga pa yan, ang katumbas na parusa ay grabe, hindi to biro. Tara, alamin natin kung gaano talaga kabigat ang presyo ng 1 gramo lang sa ilalim ng batas natin. So ito yung tanong, paano kung 1 gramo lang, 1 gramo lang ng marijuana ang binenta mo? Ano ang mangyayari sa'yo? Baka isipin mo, maliit na bagay lang, maliit na parusa lang. Pero baka magulat kayo sa sagot. Ito na, simple lang ang sagot. Para sa batas, walang pagkakaiba. Kahit 1 gramo pa yan o 1 kilo, pareho lang ang tingin yan ng batas. At yun mismo yung hihimayin natin ngayon. Okay, para maintindihan natin yan ng lubusan, kailangan nating silipin mismo yung batas, ang Republic Act 9165. Ito yung Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tingnan natin kung paano ba nito tinitingnan yung simpleng akto ng pagbabenta. At dito na papasok yung pinaka-importante. Hindi ito tinitingnan na minor sale lang. Sa ilalim ng batas, kahit anong bentahan, kahit 1 gramo lang, ay automatic na tinuturong na seryosong krimen ng drug trafficking. Gets nyo? Walang maliit na pagbebenta sa mata ng batas. Ngayon, dahil drug trafficking ang tawag diyang, ano naman ang parusa? Dito na talaga nagiging seryoso ang usapan. Tandaan, hindi basehan kung gaano karami o konti ang binenta mo. Handa na ba kayo? Eto na, ang parusa, habang buhay na pagkabilanggo. Ulitin ko ha, hindi ito ilang taon lang. Ito ay panghabang buhay, life imprisonment. At akala nyo yun na yun? Hindi pa. Bukod sa habang buhay na pagkakakulong, may kasama pa yung multa na pwedeng umabot hanggang 10 milyong piso. Grabe, sobrang bigat na parusa sa oras mo at sa pera mo. At itong slide na to, ito na yung buod ng lahat. Tingnan nyo. Sa kaliwa, parusa sa 1 gramo. Sa kanan, parusa sa 1 kilo. Anong pinagkaiba? Wala. Parehong-bareho. Habang buhay na pagkabilanggo at multa na hanggang 10 milyong pisos. Malinaw na malinaw, sa pagbebenta, hindi importante ang dami. Okay, yan yung hatol. Pero, paano naman yung proseso bago pa man mahatulan? Pwede bang magpiyansa? Well, dito, isa na namang napakahirap na laban ang haharapin ng isang akusado. So, paano ka makakapagpiyansa? Hindi ito simple. Dahil life imprisonment ng parusa, hindi ito isang karapatan na automatic mong makukuha. Kailangan mo nang dumaan sa isang summary hearing. At sa hearing na yon, kailangan mong patunayan na yung ebidensya ng prosekusyon laban sa'yo ay mahina. Imagine, kailangan mo nang patunayan yan bago pa man magsimula yung mismong trial. Siguro iniisip nyo ngayon, grabe, bakit ganun kabigat yung sa pagbibenta? Para mas maintindihan natin, magandang ikumpara to sa kaso ng possession o pag-aari lang. Dito talaga natin makikita kung gaano kalaki ang pagkakaiba. Okay, tingnan natin tong table. Focus muna tayo sa pag-aari o possession. Pansinin nyo, depende sa dami, nag-iiba yung parusa. May option para sa piyansa at pinapayagan din ang plea bargaining. Ngayon, ilipat natin yung tingin natin sa huling row, sa pagbebenta. Tingnan nyo, ano mang dami. Ang parusa, diretso habang buhay. Piyansa, malabo. Plea bargaining, wala. Ang layo ng agwat, di ba? At para lalo pa nating maintindihan yan, ayon pa sa pinakabagong circular mula sa Department of Justice, yung plea bargaining, yun yung pagkakataon sana na umamin sa mas mababang kaso para gumaan ang parusa mo, ay talagang bawal. Sarado ang pinto para sa mga akusado ng pagbebenta. Walang ganong option. So, para i-recap lahat ng pinag-usapan natin, ito yung 4 na bagay na dapat nyong tandaan. Una, kahit anong pagbebenta, drug trafficking yan. Pangalawa, ang parusa ay habang buhay, kahit gaano pa karami o kaunti. Pangatlo, napakahirap ng laban para makapagpiyansa. At pang-apat, walang plea bargaining para sa mga nagbebenta. Malinaw na malinaw. Kaya sa huli, ito yung tanong na iniiwan natin sa inyo. Ngayong alam na natin kung gaano kalinaw at kabigat ang sinasabi ng batas, sulit pa ba ang anumang risk kung ang kapalit nito ay ang buong buhay mo? Isang bagay na dapat talagang pag-isipan.